Dance! Narito na sa first time! Iwan na lang ako! Akin! Good morning po mga katuyo! Naabutan namin ang mga magtutuyong ito sa San Pascual, Hagonoy, Bulacan. Ayan, kung tawagin sila ay hashtag tuyo, katuyo. Tuyo-tuyugang ang tawag. Ayan, at nag-aalmusal sila. Kami dumating ni Kuya TG. Napansin namin na kanilang kinakain ay pansit at log. Siguro sawa na sila sa tuyo. Well, tingnan natin guys ang kanilang pang-araw-araw na gawain dito sa tuyuan. Galaw. Maraming tuyo. Hindi daw maalat yung tuyo. Eto, naabutan natin, nag-almusal sila. Tikman natin yung tuyo. Ano? Ano masasabi mo sa tuyo? Lasang tuyo. Lasang basa? Yun! Good! Hindi nga maalat. Hindi wala. Hindi. Tama lang. Malinis po yun. Umorder kung saan bayan, ilan. Uy, may ano ba kayo? Meron ba kayong page para makakontak kayo? Halimbawa, gusto kong magnegosyo ng tuyo. May page po ba kayo? Makakontak kayo? Pablo Cruz. Ayan. Kuya Pablo, tatanong ko, saan naman dinideliver itong mga tuyo na yun? Depende po kung saan po nakakarating ito yung ay. Oh? Saan kayo po? Ano karami? Ano po ang page ninyo? Katuyo. Hashtag katuyo. Katuyo. Ang mga idol, ang page po nila ay katuyo. Ayan. Oh. Pero gaano ka dami ang napuproduce ninyo na tuyo araw-araw? Depende ilang po. kilo? Depende po sa isda. Minsan po, alarin ako sa dagat na isda. Ang supply naman ng isda ninyo, saan ang gaano? Anong mga uri ng isda yan? Sinilyasi po. Ha? Sinilyasi. Sarili ninyo yung isda. Yung ba ano, no, pag kinain mo diretso na. Alarin sa... Pagkaprito buntot na lang itatapon. Ala na? Wala na, diretso na. Ano, kain lahat. Oh. Ayan yung tuyo guys. Wala na sa palaisdaan. Iba yun sa tamban, ano? Iba yun sa tamban. Iba po yung tamban. Matinik yun masyado, ano? Ayan, oh. Mukhang maganda nga itong tuyo na ito. Ang uri palang isdang ginagamit nila sa kanilang pagtutuyo ay sinilyasi. Yan, sinilyasi po, iba po yan sa tamban. Yung tamban ni matinik at may mga kaliskis, ano po. So tingnan natin ang proseso ng kanilang paggawa ng tuyo. Simula sa unang proseso hanggang sa pagtutugnaw at hanggang sa pag-repack ng kanilang mga tuyo. Ang pagtuyo, tulad ng sa mga isdang ito, ay isang proseso para mapatagal ang buhay ng kanilang isda at hindi agad-agad masira, no? Ito yung nilalagyan ng asin at binibilad sa araw. Tinutugnaw muna. Anong ibig sabihin ng tinutugnaw? Anong ibig sabihin ng tinutugnaw? Itong proseso nito, paano pa yung tinutugnaw? Inaasnan? Ang pagtutugnaw ay proseso ng paglalagay ng asin sa mga isda at paglalagay po ng yelo, binababad ito 24 oras. Isang araw nakaganyan. Nakaganyan. So ibig sabihin, mula po sa pagkakabili, babadlawan yan, tapos ito na, lalagyan ng asin. Asin, tsaka yelo raw. Oo, may yelo. Para hindi siya masira. Kaya medyo may alat pa rin ng konti, pero hindi siya maalat. Ano? Pagkatapos ng proseso ko ito, mong susunod, Hugasan na po yan. uhugasan, tapos yun ay bibilad. Yun na. Napakadali lang pala ng proseso, pero pag ganitong maramihan, medyo medyo... Kaya meron silang mga malalaki yung kanilang mga styrofoam na lagyanan. Styrofoam. Tapos mga idol, ito, meron silang asin. Rock salt, kung tawagin ito. Ayan, oh. Ayan yung sinasabing tawag dito. Tunay na asin. Hindi pa rin naman hindi pa rin actually totally na wala sila. Ito yung natin yung tuyo niya. Manok. Parang manok ko yan, sir. Nagbibilag sila. Ito, tikman natin yung tuyo. Kung gasang manok nga. Malaki yung bangka. Sarap nga. Hindi masyadong maalat. Hindi nakakapaso sa dila. Sabi nila, pagka maganda raw ang sikat ng araw, mga 1.5 araw po nila nakabilad yan. Yan sa may ibabaw po ng parang mga
nakasalansan dyan sa ibabaw po ng dagat. Oras na nawala na po yung pawis at tumigas na yung isda. Hindi na po nga, hindi depende sa oras. Pinakamaganda, pinakakuhan po na yung oras, alauna. Ang paghahango po ninyo yan. Maganda sana kung makakuha ng panahon. Halimbawa po, bibili ako ng 1 kilo ngayon. Magkano po ang 1 kilo? Yun. Sa halimbawa, presyong magkakapit bahay. Bibili raw, wala pa stock din. Wala pa stock eh. Ayan, hindi po. Halimbawa, pag bumili ako, presyong kapitbahay, magkano naman? 1 kilo. Medyo malambot pa. Kaya hindi lang po yung pagka, 160. 160. Depende po kasi sa size, kung magkano. Depende sa... Kung ano yung Lalaki. bibili nyo, kung malaki o maliit. Ibig sabihin, pinagpipilian nyo pa. Pinipili nyo pa pagkahango. Kaya pa po namin yun. Kinaklasify nyo pa yung laki, no? Tinatanggal pa po namin yung butas na tail dyan. Yung butas po yun din. Tinatanggal Parang ano yun, parang pinaka-reject yung butas na dyan. Ayan, no? May mga reject din pala dito, Kuya TJ. Kung gusto mo magtabay tayo. Ibig sabihin, may reject din pala dito pag pinipili nila. Yung mga butas yun dyan. Yun ang pinupukot nila yun. Ayan. Ayan, sira po yan. Reject na po yan. Reject yan. Ano lang po kukunin namin din. Kaya sama-samahin na yan sa isang kaud. Mga anong oras kayo ito makahango eh? Pwede po sa araw. Nakakakuha po kasi kami sa araw. Makulimlim, ano? Makulimlim po, di po ganong Maulap eh. Pag-iyan po yung dumigas. Makalao na po eh, siguradong. Pag-una natin ng video yung pag... Bukas po, ng madaling araw. Hindi na po, pwede kayong bumalik. Sasalat sa... Simula una. Paano pag uulan, halimbawa? Paano yung namamadali yan? Mulan yan. Dumapa na lang po tayo. Hindi po agad namin masisilong ngayon. Hindi mo ba yan nasisira pag alam mo, naulan? Hindi po. Hindi, meron kayong ano? Ulit po na. Meron kayong ano, lona? Pangalawang proseso na ulan. Tayo naman dyan may ari. At ilang sandali pa, dumating na po ang bangka na hinihintay po namin. Yung bangka po na naghango po ng mga isda po sa dagat. Ayan na po yung ating bossing. Yung may-ari po ng tuyuang ito. Tingnan natin guys kung marami silang huli. Huli ka na kayo. Shoutout po. Ito yung kahango lang na ginagawang tuyo. Nandito kami sa paggawa nila ng tuyo. Ayan, makikita nyo fresh na bagong huli at gagawing tuyo. So unang proseso yan, huhugasan po yan. Magandang araw po, sir. Magandang araw po. Tayo rito at padudulasin dito yan. Ayan. At isa-isa na pong hinahango yung mga banyay-banyerang sinalyasi. Yan po sa bangka na nasa baba. Panoorin po natin guys, ang unang-unang pong proseso niyan ay babanlawan po yata nila ang mga isdang yan sa tubig tabang. Yun o. Yun o. Ito po yung pangalawang boss namin. Basta kayo boss, magandang umaga. Magandang umaga rin po. So pagkatapos po niyang gagawin yan, pagkahango, hugasan ng Hugasan po ng tabang. fresh water, tubig tabang. Kasi yung iba, napapansin natin, di ba, yung iba, tubig dagat ang pinanghugas dito, tabang. Ayun. Ano pagka, po yun? Malinis po. Malinis, Sinisimulan na po nilang hugasan po ng tubig tabang ang mga inahong isda.
Ayan po, at isa-isa po nilang lilinisin yan sa pamamagitan po ng tubig tabang. Na yung paglalagyan ng mga paghuhugasan. Meron pa rin sa tao lang. Kumuha na. Ayan yung asin, no? Ibababa ng asin. Saan daw nagagaling yung asin na nilalagay niyo? Pamarawan po. Idol! Ito, sako-sakong asin. Inaas na yung tubig. Yan, inaasin na yung tubig at nilagyan na ng yelo para sa may pinapatong isda. Sinasandukan na ng asin ang ibabaw ng mga isda na unang layer po ng nilagay nilang isda, no? Yan, sinasabuyan po ng mga asin na rock salt. Sako-sako po yung dumating na asin. Yan, kada isa pong tray isang hagis po ng tray, isang ripong hagis din po ng asin para mahanga sa mapuno po ang mga styrofoam na yan. At pag nangalahati na po ang styrofoam, isasabuyan po yan mamaya ng tipak-tipak na yelo para sa ating susunod namang layer. So paulit-ulit lang po ang proseso ng pagtutugnaw ng mga isdang yan hanggang po sa mga isang araw po ang pakababad dyan, 24 oras ang pagbababad po ng mga sinilyasing isda dyan po sa mga styrofoam. Ito naman, lalagyan din ng yelo pagkatapos mapuno nun. Kung ang pinitutog nyo, buwag na ilalabasin. Tugno ang tawag dyan. Tugno. Nalagyan na ng yelo para ma-preserve na maayos. Yan pa yung tutugnawin nila. Pagkatapos yan, 24 hours yan bago ibilad, ano? Kinabukasan. Para ano, kapit na kapit yung lasa ng asin, tsaka ma-preserve na maayos. So yan, mapupuno na yung isang malaking styrofoam. Kinabukasan na yan, ano, bubuksan. Tubig ng sagad yan. Amay, paradin. Shoutout yun. Shoutout sa mama ko. Ayan, puno na ang isang styrofoam. Tatakpan na po ang styrofoam ng maayos. At uulitin po ang proseso sa mga iba pa pong mga styrofoam dyan, sa mga nakahilera pong mga styrofoam dyan. Ayan, kung sa tingin natin, napakadali po ng proseso ng pagtutuyo, ano po. Hindi naman po ganun kadali kasi yung panguhuli na pa lang po ng sinilyasing isda medyo mahirap din po yun, ano po. So yan, dito po yan sa TTG. Kala ko TGP. At binigyan po tayo ng pagkakataon para ipakita ang proseso po ng pagtutuyo.
Kami nagpapasalamat sa pamunuan po ng TTG. So ito malambot pa daw guys, kaya hindi pa pwedeng hahanguin. Mahirap din maglatag niyan ha. Nilalatag niya isa-isa yan dyan, oh. Diba? Halimbawa, pagkatapos kakamada na po, no? Sino nagkakamada niyan? Mga ano? Mga babae. Yun guys, ang sinasabing kamada, yun yung dito nila kinakamada yan, tapos inahatid, ililipat dun sa ano, sa arawan pag pagpatuyo. Ayun. So ganun pala proseso niyan. Pinipili pa. Kina-classify pa yung ano, tsaka yung meron bang sinasabing ano yung mga reject, no? Yung mga wasak yung katulad nito. Ay, mga reject. So hindi yung sinasama sa packaging yun. Yung mga butas. Ito yung butas ng tiyan, katulad nito. Ayan. So ito, saan ito napupunta? Halimbawa, Sa reject na yan, TR. binibenta rito sa mga kapitbahay. Kumukuha rin. May mga kumukuha rin. Sa mas murang halaga yun. Sa murang halaga na. Ayun. Pero boss, halimbawa, may mga lumapit sa yung mga kapitbahay, gustong bumili. Yung presyong kapitbahay, magkano ang 1 kilo naman? Presyong mga kaibigan, ng mga kaibigan nyo, ganyan. Mababa, 50 lang yun. 50, 1 kilo, aba. Mga reject lang, ganyan. Kasi yung ano yun yung mga buo, pwedeng ano yun pwedeng i-market pa sa ano mga tawag ito sa mga supermarket Pwede nila i-repack yan tapos i-ano sa supermarket. Wala no, doon na lang ako sa reject. Wala pa sila. Wala naman pinagkaiba yan. Wala pa, mamaya pa. Ay, ito pa pala nasa uluhan ko. Meron ko ito pa pala Hanggang itaas pala Para pala solar panel ito. Ayan anti-hambang bubong. Ayan walang sayang. Imbis na yung init na ma-absorb dito sa na-absorb ng isda, ay hindi na masyadong mainit sa loob. At pinahintulutan kami na may-ari na silipin po ang top view po ng kanya pong tuyuan. Yan sa kanya pong bahay diyan sa may tuyuan. Ay tila po para pong isang malaking banig na nakalatag po diyan sa may dagat. Ang mga tuyo na nakabilad po sa araw. Ano po? Sa dami po yan, siguro po yan ay po libo-libo po ang bilang po ng mga isdang yan. At yan po ang kanilang ikinabuhay simula po nung kanilang sa kanila pong mga ninuno, galing pa sa kanilang mga ninuno ang recipe niyan ng pagtutuyo. Kaya kami po ay nagpapasalamat po sa pamunuan po ng TTG at kami binigyan nyo ng pagkakataon na mapanood at makita po ang proseso po ng paggawa ng tuyo. So sa atin sa bahay guys, pwede natin subukan yan sa isa-1 kilo. Subukan natin at kaya natin gawin ito guys sa isang maliit na portion po ng ating bahay. Ano po, pwede po tayo magtuyo kahit pa isa-1 kilong isda. Subukan natin, gayahin natin ang prosesong ginawa po nila para kung sakasakaling gusto natin maghanap buhay, pwede po nating magawa din yung kanilang nagagawa. Ayan. Thank you so much po sa mga nanood. At mga manonood pa guys, huwag niyo pong kalilimutan mag-like, subscribe, and share po ang ating video para marami po tayong matulungan pa at marami po tayong mapalagong negosyo at yung mga negosyong hindi nakikita sa market. Yan, maraming salamat. God bless us all. Thank you so much mga kagala. Ayan, kusina ni Chef Don po at kasama ko po si Kuya TG o ang Taong Gala. Dito po kami sa Hagonoy, Bulacan, San Pascual. At maraming salamat and God bless po everyone. Go! Yes!